Naglabas ng kalatas ang Islamic Resistance in Iraq o IRI na nag-aalok ng $10 million na pabuya sa ulo ni United States President Donald Trump. Ang IRI ay isang umbrella organization ng mga paksyong suportado ng Iran. Ang $10 million bounty ay para sa sino mang makapapaslang sa US leader. Ayon sa kalatas, iginiit ng grupo ang partisipasyon ni Trump sa drone strikes noong 2020 na ikinasawi ni Quds Force Commander Qasem Soleimani at ng Iraqi leader na si Abu Mahdi al-Muhandis. Ang pabuya ay mula umano sa mga donasyon ng mga kaalyadong armed groups. Ikinagalit ng IRI ang tila pagmamalaki pa ni Trump sa pagpaslang kay Soleimani sa harap mismo ni Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi. Tiniyak ng grupo na magre-resulta ito ng kahihiyan sa gobyerno ni Trump. Ang anunsyo ay kasunod ng serye ng agresyon ng US sa Iran. Kabilang sa pinakabagong inatake ng US ang mga tulay ng Bandar Kamir, Garivi Bridge at ang release ng tren sa Bandar Abbas, maging mga bahay at commercial establishments, gayon din sa Chabahar. Pinuntirya rin ng US ang civilian airport ng Iran Shaher at ang pag-atake sa 3 barko ng Iran sa Strait of Hormuz. Bilang ganti naman, nagsagawa ang Iran ng paglunsad sa mga base ng Amerika sa mga teritoryo sa Middle East. Kinumpirma ng Iran na inatake nila ang US Command Center sa Al-Tanf region sa Syria. Nauna nang nanawagan ang maraming Iranian at taga-suporta nito ng pabuyang aabot sa $100 million para sa assassination ni Trump. Ayon naman kay Trump, hindi siya natatakot sa mga pagbabanta at alam din naman niya ang tungkol sa banta. It's a very dangerous profession. No, I'm number 1 on the kill list. I don't really care because I'm doing my job. I like being number 1 on TikTok better, but I'm number 1 on the list for killing. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang bagong Air Force One sa pagpunta sa Turkey para sa NATO Summit kamakailan at agad siyang lumipat sa lumang Air Force One dahil sa ulat na sa Turkey siya papaslangin. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.